Hello mga langga! So for today's video ay magtatagalog ang person. At dahil nga last day ko sa work tomorrow ay nagpagasolina na ako ng motor. Hindi na masyadong traffic dyan banda dahil wala namang traffic kapag ganyang oras na. At yan nga si kuya ay nakapusing pa. Bumili nga pala ako ng phone holder para bukas sa biyahe. At ito na nga at pinapalagay ko na sa kanya. Nagpatulong nga pala ako sa mga katrabaho ko kung paano i-attach tong phone holder. Dayan nga hinawakan ni Sir NR para mailagay at ma-test niya na doon. Natanggal na nga pala yung side mirror, di ko man lang namalayan. Tatlo nga pala silang nagtutulungan dyan. Ang bawa ay talaga ng mga katrabaho ko to. Ang bilis ng talagang kausap. Tsaka si Sir NR, for the first time na nag-work ako sa SSMI, siya talaga yung unang kumausap sa akin na sobrang bait. Yung feeling na welcome ka talaga sa grupo nila or sa team nila. At saka ang bilis mo talaga mapakiusapan sa lahat siguro ng kailangan ko sa motor na tinatanong si Sir Enart. Lagi yung may tinutulungan ako. Kaya sobrang thankful ako dyan. Tsaka andyan din si Marvin kasi gusto niya din kasing tingnan kung ano yung binili daw na phone holder kasi gusto niya rin daw niyang bumili. Kaya natutuwa talaga ako nung na-attach na ni Sir Enart. Ganun lang pala kabilis at ganun lang pala kaganda tingnan. Ayan nga, makikita mo yung box at saka yung paper bag. Yung paper bag nga pala, nandyan yung mga gamit ko. Nung huling araw ko na nang sa work, kinuha ko na yung mga gamit ko. Konti lang naman yung gamit ko, yung baonan ko lang naman at saka ibang organizer ko doon. Kaya dinala ko na din para wala naman silang makita na basura, diba? Binigay ko na nga yung extra phone ko kay Marvin para masubukan niya dyan. O diba? Straight tayong magtagalog for today's video. Sana all marunong magtagalog. Marunong naman talaga ako magtagalog kaso ayoko lang magtagalog talaga. Kasi nauuwihan ako tsaka nabubulol din ako minsan. Ayan, si Sir Jassel na yung nag-assist sa kanila. Ito talagang si engineer. Kung hindi pa ako nabasa ng clearance, di ko malalaman na engineer pala si Sir Jassel. Kaya ayun, pinakabit ko na sa kanya. Tinuloy-tuloy niya na. Salamat sa inyong tatlo. Ang babait nyo talaga. See you around po. And salamat sa pag-attach niyan. At ayun na nga, na-attach na nga. Dahil na-attach na, ay nakapag-drive na ako papuntang pauwi ng bahay. I mean, sa boarding house ko. At dahil traffic nga, alam mo, may kasabay ako dyan nagmamaniwan ng motor. Kinakausap ako, pero di ko masyadong maintindihan. Ibang lahi kasi sila, kaya Tedma na lang. Di ko alam pero last day ko today, pero ang saya-saya lang sa feeling. Iwan ko ba kung bakit? Na-excite siguro ako umuwi ng bahay or na-excite ako mag-travel vlog. Parang tanga. Pero oo, ganun talaga yung nafe-feel ko. Ayan, nabibideo nga pala ako bago ako umalis kanina sa workplace. Dito nga pala ako nakaparking kanina tsaka palabas na kami dyan. Hindi naman pala kami marami kasi nakauwi na yung iba. Ang bibilis kasi nung magpatakbo. Tapos, hindi naman kasi ako nakaalis agad kasi nga ina-attach pa nila yung phone holder na gagamitin ko. Kaya ayan, lalabas na ako sa workplace. Thank you so much for accepting me at saka salamat sa inyong lahat. Ang babait niyo po talaga. Yan isang workmate ko, nag-aantay pa lang sa sasakyan yan mamaya. Nakakatuwa lang kasi kahit papano sa last day ko ay nakakapag-video ako ng area na to. Saka hindi ko malilimutan yung place na ganito. Ang ganda-ganda ng view, lang traffic. Pag ganito kasing oras, hindi masyadong traffic. Lalo pat eksaktong 4 o'clock in the afternoon kalalabas. Kaya wala masyadong traffic kasi nasa school pa yung ibang mga bata at saka yung mga katrabahong iba nasa trabahoan pa din. Okay nga din pala yung maging oras na binigay ng SSMI, 7:30 papasok tapos 4 o'clock in the afternoon lalabas. Kaya hindi masyadong pikis. Ayan, hindi ko talaga magiging straight yung video na magtatagalog. Magiging Bisaya talaga ako. Ang hirap kasi magtagalog. Lahat na lang talaga ng iniisip ko is Bisaya. At ito nga pala yung dinadaanan ko araw-araw pa uwi. Tsaka dito na ako sa gilid dumaan kasi nga may malalaking truck minsan dyan sa gitna. At saka gusto ko rin namang mag-video kaya dito na lang ako sa gilid para makikita ko din sila kung paano sila nag-drive. Habang nagmamaniho nga pala ako, naisip-isip ko ito nga pala yung last day ko today. Pero ang saya ko lang, nakikita ko yung mga tao, tapos nakakapag-drive ako ng ganito. Tapos habang dinatingnan ko yung phone ko na nakaka-record ako ng ganito, pangarap ko talaga na makapag-vlog ng ganito na gamit ko si Pikachu, yung motor ko. Kaya ayun, success!
Tuesday nga ngayong araw ang last day ko pero ganito yung daan, hindi masyadong traffic. Ano pa paulit-ulit kong sinasabing hindi masyadong traffic kasi bihira nga lang kasi hindi magiging traffic yung Cebu. Tsaka ang daming sasakyan kahit mga motor nga sobrang dami, nag-uunahan pa yan minsan. Pero kahit papano naman nakikita naman namin na mag-giveaway naman sila pag may dadaan na iba. Akala ko nung una ang hirap talagang magbaneho dito sa Cebu kasi sabi nga ng pinsan ko kailangan daw maging alerto kasi ang dami nga mga sasakyan nag-uunahan. Sabi niya ang traffic pa daw masyado. Kaya sabi ko, hindi ko kaya din yun. Pero tinry ko naman na magdala ng motor. Ang ganda-ganda lang naman kasi. Kasi nga, hindi na ako mag-aantay ng sasakyan. Yung sasakyan kasi dito, ang dami nga, pero ang dami din namang nakapila. Laging puno. Kung hindi nga puno, siksikan kayo, meron minsan mabaho. At kung minsan pa nga, nakapag-out ka ng 4 p.m. pero makakasakay ka mga 5 or 6 p.m. na. Ganun kasi kadami ang pasahero sa Cebu. At saka magiging traffic na din kaya sayang din naman yung oras na mag-aantay ka. Kung pwede naman magmotor, dire-diretso yung biyahe mo, walang traffic. Lalo't na mag-iingat ka lang sa daan kasi hindi naman kasi maiiwasan yung aksidente. Pero at least nag-iingat ka, hindi ka lang ayaw pagpakusog padagan bada hindi tagi ka ay magbisayo gitamad na ko magtagalog lisod nyo gagayos tanan. Sige, magbisaya na tanay. Tama na ni magtagalog. But we promised nga magtagalog man ta whole video so padayunon tani guys. Kung may mga masabi man akong Tagalog na hindi nyo maintindihan, subukan nyo na lang po intindihin. Pasensya na po, hindi naman kasi ako pure na Tagalog. Bisaya po ako. At ito nga palang area na to is dito po yung San Miguel Brewery. Yung planta po ng San Miguel at saka ng Coke dito sa Cebu, andyan po napakalaki po. Gusto ko nga sana dyan na mag-work pero ewan ko pa, ang laki siguro ng standards. Di rin naman kasi ako nag-apply kaya wala na. Ayan, nakikita nyo ang daming sasakyan, di ba? Ang stoplight din naman kasi yan dyan, kaya dito na ako dadaan sa kabila. Para naman hindi ako matatrap, ang dami kasing motor doon sa kabila, kaya dito na ako lilinya. Ang ganda ng color ng sasakyan, ayan, yan yung sinabi ko pag nakita ko talaga in person. Ayan, nasa traffic area na naman tayo pero ayan, nag-uunahan yung mga motor. Pag ganito kasi, mag-uunahan yung mga motor is mabilisan lang. Pag sasakyan kasi yung masundan mo, ang hirap talaga. Ala, marapit na ako dun sa boarding house. Mamaya makikita nyo talaga kung saan ako nakatira. Tingnan lang natin kung napapatuloy ko tong video na to. Nabubulol na naman ako. Bisaya pa more. Huwag na kasing magtagalog, ang hirap eh. Uiihan ako, nabubulol din kasi ako. Kaya, ganun. Eto, nasa Toyota na pala. Dito ako dadaan sa left side. Ayan, nagtuturn tayo dito. And then, marami din naman kasing tao dyan. Magma-market sila. Diyan kasi yung maliit na market para dyan sa Tabuk, Mandawi. Kaya papasok na ako doon sa area namin. At dito nga palang area namin is nandito yung maraming warehouse. Nandito yung 7-Eleven, yung Coldink, yung URC, yung IPI, at iba pa. Kaya papunta na ako, papasok doon sa boarding house ko. Ito nga naman yung area, then yung gate, papasok tayo dito. Pero naisip ko lang na habang nagmamaneho ako kanina, napapag-isip-isip ko na ang dami ko nga palang na-learn dito kahit 3 months na ako sa Cebu. Hindi ko in-expect na aabot ako ng ganito kahaba dito sa Cebu. Actually, gusto ko lang naman kasi makahanap ng trabaho. Sana na magpakaka-earn ako ng medyo iba yung expectation ko. Kaso yung pagdating ko dito, palagi kasi ako na-challenge dun sa weather. Laging umuulan. Tsaka lalo pa yung nakita kong bumabaha. Yun talaga yung nakapag-trigger sa akin. Kasi nga, ikaw ba naman first time mo makita ng baha? Yung baha talaga nahabot hanggang, minsan na nga naging abot hanggang bewang. Kaya hindi talaga ako sure kung bakit at paano nakakaya nila ng ganito. Pero sabi nila sanay na daw sila Pasig. Palagi naman ganyan. Kapag konting ulan, ganyan talaga. Ang lakas pa naman ng flow ng tubig dyan na banda. Kaya yung iba na naglalakad dyan, iniisip ko na lang talaga, hindi ba sila sa mga sakit na makukuha nila yung mga leptospirosis. At yan nga, isang beses ay nakunan ko pa ng video yung mga kasamahan ko. First time daw nila nakasakay dyan kasi nga may nag-rescue sa kanila. Rescue operation team at tinawag nila para sasakay sila doon. Kasi sa bandang unahan, hindi naman doon baha. Kaya yung makikinig nyo sa background, isang ingay-ingay talaga nila. Kasi nga, iwan ko kung natutuwa sila o halong lungkot. Hindi. Halong tawa na nakakakaba or nakaka-excite. Parang ganun.
At ayun na nga, tinutulak na sila ng mga nagre-rescue sa kanila at papunta nga doon, at dahil nga mabilis yung agos ng tubig, mahihirapan sila kasi nga medyo mabigat na din, madami din naman kasi sila, tapos may mga sasakyan pa na dumadaan kaya hindi talaga agad-agad na Balance! Uy, it's a balance! Uy, uy! Mabilis na! Dito! Dito! Ayan, ibay naman yun! I-float pa na! Sakit na nasa ground! Nagsakit naman na! Uy, kasi mabos mo pa yun! Noon na! Ano? At yun nga po ang mga ibang kaganapan sa habang nasa Cebu ako. Kaya hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. Paalam! This is Miss Laga Wonder. Bye!